Magandang araw, mga kapatid. Maligayang pagbalik sa Kawikaan ni Yahweh, ang ating serye kung saan pinag-aaralan natin ang mga aral ng karunungan mula sa Aklat ng Kawikaan. Ngayon, tayo ay nasa Kabanata 3, isang napamakabuluhang bahagi ng Biblia na nagtuturo kung paano magtiwala sa Diyos ng lubusan, mamuhay ng may karunungan at matamasa ang kanyang pagpapala sa ating buhay. Ang mensahe ng kabanatang ito ay simple, ngunit malalim. Kapag inilagak natin ang ating tiwala sa Diyos at sumunod sa kanyang mga daan, mararanasan natin ang kapayapaan, proteksyon, at tagumpay na mula sa kanya. Samahan niyo ako na basahin natin ang Aklat ng Kawikaan 3. Anak ko, huwag mong kalilimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat magdaragdag sa iyo ng mahabang buhay at mga taon ng buhay at kapayapaan. Huwag mong pabayaang ang kaawaan at katotohanan ay lumayo sa iyo. Itali mo ang mga yaon sa iyong lig. Isulat mo ang mga yaon sa loob ng iyong puso. Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting unawa sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantasa sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon, at lumayo ka sa kasamaan. Ito'y magiging kagalingan sa iyong katawan, at kasariwaan sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng maunang bunga ng lahat mong ani. Sa gayo'y mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig, at aapawan ng bagong alak ang iyong mga lagayan. Anak ko, huwag mong hamakin ang saway ng Panginoon, ni mawalan ka ng loob sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kinalulugdan. Mapalad ang taong nakakakasumpong ng karunungan, at ang taong nag-iingat ng unawa. Sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Mahalaga kaysa mga hiyas, at anumang bagay na maibigan mo ay hindi maitutulad sa kaniya. Mahaba ang buhay sa kaniyang kanang kamay, sa kaniyang kaliway kayamanan at karangalan. Ang kaniyang mga daan ay mga daang kaligayahan, at lahat ng kaniyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nagsisihawak sa kaniya, at mapalad ang nanghahawak sa kaniya. Itinatag ng Panginoon sa karunungan ng lupa, sa unawa ay itinatag ang langit. Sa kaniyang kaalaman ay nabiyak ang kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsisilang ng hamog. Anak ko, huwag mga hiwalay ang mga yaon sa iyong mga mata, ingatan mo ang magaling na karunungan at kabaitan, sa gayo'y magiging buhay sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong lig. Kung magkagayo'y lalakad ka sa iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka nahihiga ka, hindi ka matatakot o, ikaw ay mahihiga, at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot sa biglang pagkakatakot, ni sa pagkasira ng masama pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagkakatiwalaan, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Huwag mong ikaitang mabuti sa kinaukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay ibibigay, pagka nasa iyo. Huwag kang kumata ng kasamaan laban sa iyong kapwa, palibhas ay tumatahang tiwala sa tabi mo. Huwag kang makipagkaalit sa walang kadahilanan, kung hindi ka ginawa ng kasamaan. Huwag kang manibugo sa taong marahas, at huwag mong piliin ang alinman sa kaniyang mga lakad. Sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kaniyang pakikipagnig ay nasa matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit binabasbasan niya ang tahanan ng matuwid. Tunay na kaniyang tinutuya ang mga manglilibak, ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mababa. Ang marunong ay magmamana ng karangalan, ngunit ang mangmang ay nagbubunyi ng kahihiyan. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ngayon ay pagbulay-bulayin natin ang bawat talata. Sa Kawikaan 3:1-2 sinasabi, Anak ko, huwag mong kalilimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat magdaragdag sa iyo ng mahabang buhay, at mga taon ng buhay at kapayapaan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsisimula ang kabanata sa paalala, huwag mong kalilimutan. Hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa isip, kundi pag-iingat sa puso. Ang kautusan ng Diyos ay hindi pabigat, kundi daan tungo sa buhay at kapayapaan. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Ang tunay na karunungan ay hindi lang sa kaalaman, kundi sa pagsunod.
Ang pagsunod sa Diyos ay may gantimpala mahaba at payapang buhay, hindi lang pisikal, kundi may kagalakan sa puso. Sa Kawikaan 3:3-4 sinasabi na, huwag mong pabayaang ang kaawaan at katotohanan ay lumayo sa iyo. Itali mo ang mga yaon sa iyong lig, isulat mo ang mga yaon sa loob ng iyong puso, sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting unawa sa paningin ng Diyos at ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kaawaan at katotohanan ay katangiang gaya ni Yahweh. Ito ay hindi lang dapat nasa salita, kundi sa pamumuhay, itali sa lig, isulat sa puso. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Kapag taglay natin ang awa at katotohanan, makakamtan natin ang pabor ng Diyos at respeto ng tao. Sa Kawikaan 3:5-6 sinasabi na, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ano ang ibig sabihin nito? Isa ito sa pinakapopular na talata, ngunit madalas kalimutan ang kahulugan. Ang tiwala sa Diyos ay hindi kalahati, kundi buo. Hindi natin dapat ipagpilitan ang sariling karunungan, kundi kilalanin siya sa lahat ng bagay. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Kapag kinikilala natin ang Diyos sa ating mga desisyon, plano at paglalakad, siya mismo ang magtutuwid sa ating landas. Sa Kawikaan 3:7-8 sinasabi na, huwag kang magpakapantasa sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon, at lumayo ka sa kasamaan. Ito'y magiging kagalingan sa iyong katawan at kasariwaan sa iyong mga buto. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagiging marunong sa sariling paningin ay isang bitag ng kayabangan. Ang tunay na karunungan ay may paggalang at takot sa Diyos at pag-iwas sa kasalanan. Ano ang tinuturo ng talatang ito? May epekto ang espiritual na buhay sa pisikal, may kagalingan at kasariwaan sa pusong lumalakad sa katuwiran. Sa Kawikaan 3:9-10 sinasabi na, parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayo'y mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig, at aapawan ng bagong alak ang iyong mga lagayan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang karunungan ay isinasabuhay pati sa pamamahala ng yaman. Ang pagbigay sa Diyos ng una't pinakamahusay ay pagkilala na siya ang pinagmulan ng lahat. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Kapag inuuna natin ang Diyos sa ating kabuhayan, siya ang bahalang magbigay ng kasapatan. Sa Kawikaan 3:11-12 sinasabi na, anak ko, huwag mong hamakin ang saway ng Panginoon, ni mawalan ka ng loob sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kinalugdan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagtutuwid ng Diyos ay hindi parusya, kundi pagmamahal. Gaya ng ama na minamahal ang kanyang anak, sinasanay tayo ng Diyos sa katuwiran. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Kapag ikaw ay tinatama ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, konsensya o karanasan, tanggapin mo ito bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Sa Kawikaan 3:13-18 sinasabi na, mapalad ang taong nakakakasumpong ng karunungan. Siya'y punong kahoy ng buhay sa mga nagsisihawak sa kaniya. Ano ang ibig sabihin nito? Itinuturing na mas mahalaga pa sa ginto at hiyas ang karunungan. Nagdadala ito ng haba ng buhay, kayamanan, kapayapaan, at kagalakan. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Ang tunay na kayamanan ay hindi material, kundi ang karunungang nagmumula sa Diyos. Sa Kawikaan 3:19-20 sinasabi na, itinatag ng Panginoon sa karunungan ang lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mundo ay nilikha sa karunungan, unawa, at kaalaman ng Diyos. Hindi magulo ang disenyo ng Diyos, may layunin at balanse. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Kung si Yahweh ay matalino sa paglikha ng mundo, mas lalo siyang mapagkakatiwalaan sa buhay mo. Sa Kawikaan 3:21-26 sinasabi na, ingatang mabuti ang karunungan. Pagka nahiga ka, hindi ka matatakot. Ano ang ibig sabihin nito? Ang karunungan ay proteksyon, kapanatagan, at kapahingahan. Pinapalaya tayo nito mula sa biglang takot at pangambang dala ng masama. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Ang taong may takot sa Diyos ay makatulog ng mahimbing, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa Kawikaan 3:27-30 sinasabi na, huwag mong ikayat ang mabuti,
Huwag kang makipagkaalit sa walang kadahilanan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang karunungan ay isinasabuhay sa mabuting pakikitungo sa kapwa. Hindi lang ito panloob, kundi panlabas ding kilos pagbibigay, pagkakawang gawa, at kapayapaan. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Ang taong may karunungan ay hindi palaaway, hindi maramot, at hindi mapang-abuso. Sa Kawikaan 3, 31 hanggang 35 sinasabi na, huwag kang manibugo sa taong marahas. Ang marunong ay magmamana ng karangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang daan ng masasama ay mukhang matagumpay sa simula, pero may kasamang sumpa. Ang marunong, kahit tila tahimik at mababa, ay pinararangalan ng Diyos. Ano ang tinuturo ng talatang ito? Huwag kainggitan ng masasama. Ang tunay na karangalan ay galing sa Diyos, hindi sa mundo. Ang kabanatang ito ay paanyaya sa isang buhay ng tiwala, kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Makikita natin na ang karunungan ay hindi lang para sa utak. Ito ay para sa puso, bibig, kamay at bawat bahagi ng buhay. Magtiwala sa Diyos higit sa sarili mong plano. Gawin ang tama kahit walang nakakakita. Pahalagahan ang karunungan higit sa kayamanan. Magpakumbaba sa pagtutuwid ng Diyos. Maging mabuti sa kapwa. Ang Diyos, salamat po sa karunungan ng iyong salita. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buong puso, hindi sa aming sariling isip. Ibigay mo po sa amin ang tapang upang sumunod sa iyo, at ang kababaang loob upang tumanggap ng iyong pagtutuwid. Naway maging buhay ang iyong mga salita sa aming puso, kamay, at pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng aral na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Kawikaan ni Yahweh. Hatid namin ang karunungan mula sa salita ng Diyos, para sa bawat tahanan, puso, at buhay.